Hindi ba nagpakahirap si Ama sa atin? Pinako siya sa cross. Ang dami niyang sugat. Pero tiniis na yun dahil sa pagmamahal sa atin. Amen. Hallelujah. John 14, verse 3. Ito lang po yung mga sakop na example po dito sa aking topic po. At kapag handa na ang lahat, magbabalik ako at sunduin kayo upang makasama ko kayo sa aking tahanan. Amen. Yung paglilingkod po natin sa Panginoon, pagmamahal po natin sa Panginoon, ay mayroon po tayong pupuntahan ang kanyang kaharian. So, hindi dahil sa naglilingkod po tayo dito sa mundong ito, dito lang po matatapos. Yun po yung tinatawag, may kabuluhan sa eternal life. Sino ang gustong sumama sa eternal life? Amen! With Jesus! Amen! 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 Mayroon po akong conclusion sa verse na ito. Naisulat po ninyo naman po yung mga verse na itinapin ko, pero hindi ko na po ulit-ulitin. Andito po kasi yung... So, natasaad lang po dito sa Corinthians 13:14, ang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na dapat natin gampanan dito sa mundo ay ang pananampalataya at ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit, ang pag-ibig ay dapat unahin natin. Dahil kung mananampalataya ka na walang pag-ibig, useless po yun. Amen. Parang gusto mo lang na, example lang po, yung mga pinuno ng isang tribo na gusto na lang nilang sambahin sila as a leader or as ano po yan. Gusto lang po nilang sabihin na nananampalataya sila, pero for the sake lang na makita nila ng mga tao as a leader. So, opo, popularity lang po yun. Sa ating pananampalataya, bawat pananampalataya ay may pag-asa. Hindi ba lahat tayo humihingi ng hope na sana magkaroon po ako ng trabaho maganda. Sana magkaroon po ako ng bahay ng maganda, magara, or makapag-asawa ako ng milyonaryo. Pero yan po yung pag-asa na gusto lang natin makamit. Nandyan rin po yung pananampalataya dahil nag-aasa ka sa Panginoon. Pero kung gusto mo lang na magkaroon nananampalataya ka, oh Lord, pupunta po ako sa church dahil hihiling lang po ako ng trabaho, ay hindi po pag-ibig sa Panginoon. Amen. Amen. So ang pag-ibig ay matiisin. Sino po ba ang matiis dito? Amen! Sino po ba ang mabait? Amen! Pero parang konti lang po yung matiisin. Konti lang po yung nag-amen dahil kung minsan, ako nga po yung pagtatrabaho. Kung minsan, diba? Pero, leave it to God. Everything is possible. Di marunong mainggit. Amen! Hindi marunong hindi po marunong mayabang. Amen! Pag-ibig kayo, hanapin kayo. Sinong nagmamataas dito? Wala nag-ibig. So, dito sa pangangugali, yan lang po, nandun na po yung ugali ng Diyos.
ang ating Panginoon na si Jehovah, ang ating Panginoong buhay. Matiisin, mabait, di marunong mainggit, di mahambog, di magmataas, di magasbang magkali, di makasarili, di marunong magyamot, di marunong magtanim ng galit. Parang madaling magalit. Kung minsan, nangyayari po yun sa atin. Pero, dahil po sa Corinthians 1 Corinthians 13 verse 13, natututo po ako ngayon. I blessed because of this chapter. Hindi na po ako magagalit. Hindi na po ako nagbubura sa Facebook. Tapos, ang may pagmamahal ay nagagalak sa katotohanan at hindi po nasisiyahan sa kasalanan. Ang taong may pag-ibig, lahat ay may pananampalataya at may pag-asa. I love you, Cha. I love you too. Sabi po ni Pastor Ray, kung pwede lang sana, magkaroon na tayo ng isang piso, di ba? Amen. Pero yun po ang isang hamon sa atin. Masiparit man po tayo sa isang taong masama. Masiparit man tayo sa isang taong magaspang ng ugali. Hindi, masiparit tayo dito. Mapunta man tayo pala. Mapunta man tayo doon sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Bless po tayo. Dahil hihikayatin natin sila dito. Amen. Amen. Amen! Oo, dahil sa love. Bilang isang tao po, hindi po nabubuo ang aking pagkatao kung wala itong tatlong sa biyaya ng Panginoon. So dapat natin pairalin ito sa ating puso, sa ating buhay. Dahil direksyon po ang pinupuntahan natin ay ang kaharian ng Panginoon. Mayroon po akong example na kanta. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kanta ko. For God so loved the world. Hindi. Only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Eternal life. Amen? Amen. 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 Kaya na. So God is always has something for you, each one of you. Me also. A key of a problem, a light for a shadow, a relief for every sorrow, and a plan for every tomorrow. Today, yesterday, today, and forever with God. Amen? Amen. So God is a sample of a complete of love. God is a supernatural and God is great. Amen. Amen. And God is, for me, God is everything in our life. Amen. Wala po tayo dito kung wala si God. Amen. Thank you po. Ay, meron po akong Meron siyang visual. bilang isa. Yung Illustration. ayan po. Pananampalataya. Pananampalataya tayo. Pagmamahal sa kaibigan. Masayang mag-asawa kahit matanda na sila. A complete family. Pero marami po na nagdurusa dito sa mundong ito na
hindi kompleto ang pamilya. So, we pray for them na hindi lang po sa sarili natin, na kahit hindi po sila nakaka-attend dito, we pray for them, for their soul na makilala ang Panginoon para maipabilang sila sa kahanan ni Lord. In Jesus' name, thank you for this verse, and I was blessed. Me also, hindi ko po sinasabi na kompleto po ang aking pagkatao, but I will try my best to serve God. Amen.